Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking channel. At kung nakarating ka na sa part 3 ng video na ito, regarding nga sa Pasado Loan by RCBC Discartec, congratulations sa mga beshes, mga ka-interview. Ibig sabihin talagang seryoso kayo. Talagang seryoso kang gustong malaman kung paano talaga gumagana ang Pasado Loan ng RCBC Discartec. Kaya nga, sa dalawang bahagi ng video, napag-usapan natin kung ano yung Pasado Loan, magkano yung pwedeng mahiram, yung mga interest rate, qualifications, at yung step-by-step application process. Ngayon naman, sasagutin natin ang mga tanong na madalas kong makikita or nakikita sa comment section. Gaano kabilis ma-release ang loan? Paano i-withdraw ang pera? Paano magbayad? Paano makita ang due date? Ano yung mangyayari kapag hindi na-approve? Sana panoorin nyo yung naunang vlog ko dito, yung part 1. Ano nga ba itong Pasado Loan by RCBC Discartec? Then part 2 na pag-usapan natin yung process. Sinubukan nating utangan itong Pasado Loan sa kanilang Pasado portal, 'di ba? Then nag-download tayo ng RCBC Discartec app. At ngayon nga, pag-usapan naman nga natin itong loan release, withdrawal payment process. Gaano nga ba kabilis, 'di ba, ma-release ang loan? Isa na naman ito sa pinaka-importanteng tanong. Kapag na-approve na ang loan mo at fully verified na ang iyong Discartec account, mabilis ba yung process? Kapag na-review mo na ang loan documents tulad ng terms and conditions, yung promissory note, at yung disclosure statement, at nag-agree ka na rito, ang loan proceeds ay ipapasok na talaga sa iyong Discartec account net of applicable fees. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang maghintay ng ilang araw para lang makita yung loan proceeds sa account mo. Pero tandaan natin, mga ka-ins review, ang bilis ng release ay depende rin kung kompleto ang verification at walang issue sa account mo. Kung may kulang na dokumento o verification issues, possible talaga na ma-delay yung pag-send nila ng loan proceeds sa Discartec account mo. Ano ang net of fees, no? Maraming nagtatanong tungkol dito, mga kabeshis. Kapag sinasabi nating net of fees, ibig sabihin may mga applicable charges o deductions na maaaring ibawas bago mo matanggap ang final loan proceeds. Halimbawa lamang nito, sabihin nating approve ka ng 100,000 pesos. Depende sa applicable fees, maaaring hindi eksaktong 100,000 pesos yung matatanggap mo sa iyong account. Kaya importante na basahin ninyo ang disclosure statement bago nyo tanggapin ang loan. Makikita nyo roon yung complete breakdown ng inyong loan. Paano nga ba makuha yung loan proceeds? Diba? Kapag nasa Discartec account ng pera, ano ang susunod? Marami kayong options dito, mga kabeshis. Option 1, RCBC ATM cardless withdrawal. Kung gusto ninyo ng cash, pwede kayong mag-withdraw gamit ang RCBC ATM kahit wala kayong ATM card. At tama ang narinig nyo, mga kabeshis, cardless withdrawal. Gagamit lamang kayo ng QR code o reference number. Napaka-convenient nito, lalo na kung wala kayong physical na ATM card. Ang option 2, ATM Go Terminals, okay? Pwede rin kayong mag-withdraw nga sa ATM Go Terminals. Kung may malapit na ATM Go sa inyong lugar, maaari ninyo itong gamitin para makuha ang iyong cash. Then, option 3, bank transfer. At feeling ko mas marami yung gumagawa nitong bank transfer. Ito naman ay mas gusto ng karamihan nga. Kung gusto ninyong ilipat ang pera sa inyong sariling bank account, pwede rin yun. Halimbawa, may account ka sa Metrobank, BDO, Land Bank, BPI, Union Bank. Pwede mong ilipat doon ang funds kung supported ng transfer. Magandang option ito lalo na kung gusto mong gamitin ang pera sa ibang account. At paano nga ba magbayad dito? Diba? Isa rin ito sa pinakamagandang feature nga ng Pasado Loan, yung automatic ang payment nila. Kapag may sapat kang balance sa iyong Discartec Basic Deposit Account o Regular Savings Account, automatic na ibabawas ang iyong monthly amortization. So, ito yung tinatawag natin na auto-debit arrangement. Hindi mo na kailangang pumunta sa branch, hindi mo na rin kailangang pumila, at hindi mo kailangang mag-over-the-counter payment. Napakadali lang, pero make sure on or before yung due date, lagyan mo ng laman yung account mo para meron silang ikakaltas. Diba? Bakit magandang auto-debit? Kasi sa personal kong opinion, mga kabeshis, maganda nga ang auto-debit. Bakit? Dahil nga nababawasan ang responsibilidad na makalimutan mong magbayad. Minsan kasi nakakaligtaan natin, due date pala, pero nakalimutan natin na bayaran. Kaya mas maganda yung auto-debit. Kaya nga lang, yun nga, dapat may laman
yung account nyo on or before yung due date. Alam naman natin na kapag nalimutan natin ang due date, diba, posible kasing magkakaroon nga ito ng penalties. Pwede ring maapektuhan nga ang credit history, kaya malaking tulong ang auto-debit or automatic deduction. Pero may responsibility pa rin tayo. Yun nga yung sabi ko kanina na siguraduhin natin na may sapat na balance ang account bago ang due date, at kung kulang ang laman ng account mo, posible rin kasing hindi ma-push through yung payment. So make sure sakto or sobra yung laman ng account mo para talaga mabawasan or maibawas yung bayad natin sa ating monthly amortization. Pwede bang magbayad ng advance? Yes, pwede. Isa pa ito sa mga magandang feature nga ng Pasado Loan by RCBC Discartec, kasi nga kung gusto mong magbayad ng mas maaga, pwede. Halimbawa, may extra bonus ka, may 13-month pay, may sideline income, pwede kang mag-advance payment. Paano nga ba mag-advance payment, no? Napakadali lang. Mag-login lang kayo sa Discartec app, pumunta sa Pasado Loan dashboard, hanapin ang bayaran button, at pagkatapos piliin kung gusto mong magbayad ng monthly o full payment. Diba? Kapag napili mo na, i-confirm mo lang yung transaction gamit ang OTP, pagkatapos makatanggap ka ng payment receipt. Paano ba malaman ang due date? Isa rin ito sa mga madalas na itanong, hindi mo na kailangan hulaan ang due date mo. Hindi mo na rin kasi kailangan tumawag sa customer service, makikita mo ito mismo sa Discartec app. Mag-login lamang, pumunta sa Pasado o sa Loans tab, at makikita mo na yung remaining balance mo, yung monthly amortization, due date, payment history, yung loan progress, at yun, napakadaling i-monitor talaga. At sa mga nagtatanong like, gaano katagal valid ang loan offer? Ito ang magandang balita ha. Kapag na-offeran ka ng loan dito sa Discartec or Pasado Loan by RCBC Discartec, hindi mo kailangang magdesisyon agad ng isang araw. Mayroon kang 90 days para pag-isipan kung i-avail mo ang loan or hindi. Magandang feature ito dahil hindi ka minamadali. Pwede mong pag-isipan kung kailangan mo ba talaga yung loan or hindi. At paano kung hindi ako na-approve, di ba? Ito ang tanong ng maraming nahihiyang itanong, no? Paano kung lumabas na hindi qualified? Una sa lahat, huwag kang mawala ng pag-asa. So, hindi kasi ibig sabihin na habang buhay kang hindi ma-approve. Ayon sa RCBC, kung hindi ka qualified ngayon, pwede ka rin gumawa ng Discartec Regular Savings Account at maaari kang mag-apply muli pagkatapos ng 90 days mula sa application. No? Bakit nga ba hindi ka na-approve? So, hindi natin alam ang eksaktong dahilan dahil internal evaluation ito ni bangko. Ilan sa mga possible factors ay hindi sapat ang income, kulang yung employment history, may existing financial obligations, hindi tugmang information, credit assessment ng bangko. Kaya mahalaga talagang maging honest ka sa applications. At ang tips nga para mas maganda ang chance na ma-approve ay share ko lang sa inyo, di ba? Yung mga practical tips lang naman. Una, siguraduhin active ang mobile number, gumamit ng valid government ID, kumpletuhin natin yung profile, huwag magbigay ng maling information at basahin ang disclosure bago tanggapin ang loan, magbayad ng maayos sa ibang existing loans kung mayroon man. So, hindi nito ginagarantiya ang approval pero nakakatulong itong bawasan ang mga common application issues. Para sa akin naman, ang Pasado Loan ay mas angkop talaga sa mga taong mas gusto ng bank-backed personal loan na may mas mataas na loan amount kaysa sa karaniwang online lending apps. Maganda rin ang integrated process nito sa Discartec app dahil sa application, monitoring at payment ay nasa iisang platform lang. Okay? Pero gaya nga ng lagi kong paalala, umutang lang tayo kung talagang kailangan at kung sigurado kang kaya mong bayaran ang buwan ng hulog. Ang maayos na repayment ay makakatulong din kasi talaga ito para mapanatili natin ang magandang credit standing. So, ayan lang mga kabeshis. Sana makatulong yung video na ito sa inyo. And ayun, baka magkaroon pa ito ng part 4, diba? Pag-usapan natin yung pros and cons ng Pasado Loans. Thank you for watching and please don't forget nga to like, share, and subscribe. At huwag niyong kalimutan din i-click yung bell icon dyan sa baba para maging updated pa kayo sa mga susunod na i-upload natin dito nga sa ating channel, yung mga legit na pwede nating mautangan online. Next vlog, bye!